Nakita na raw ni Franz Castro kung saan nanggagaling ang korupsyon ni VP Sara Duterte. Nakakita na raw siya ng ebidensya, mga kutsero. Ayun. Mali. Ayun, napindot. Sorry na agad. Pero mga kutsero, bago natin pag-usapan yan, tayo muna ay mag-shoutout sa ating mga kaibigan dyan sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala sa Pilipinas na inyong mga remittances sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang, mga kutsero, ay download ang Sendwave app. At pagka-download nyo ng app ay i-register nyo yung bank account details. At pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, mga kutsero, gamitin na po sa Sendwave for all of your remittance needs. Eto na. Ang sabi ni Franz Castro, mga kutsero, nakakita na raw siya ng ebidensya para masabi na merong korupsyon sa opisina ng ating vice-presidente na si Sara Duterte. Ayan. Titingnan natin yung ebidensya niya. Binalita yan kanina sa Politico. Ang sabi, OVP spends 125 million confidential fund in last 19 days of 2022. Wow, 19 days lang gumastos ng 125 million? Ang tindi nga naman ng opisina ni VP Sara, no? My goodness, yan ang sinabi ng ACT Teachers Party List. Basahin muna natin yung balita. Ito pong sabi niya. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro disclosed on Monday that the Office of the Vice President, or the OVP, spent its 125 million confidential fund in the last 19 days of 2022. Grabe naman. 19 days lang, umubos ng 125 million ng Office of the Vice President? Talaga? Grabe naman. Castro said this was based on government documents. Uy, may ebidensya si Franz Castro. Tingnan natin ang ebidensya niya. Basahin natin, mga kutsero, yung sinabi niya tungkol sa ebidensya. Sabi niya to. She said that the Department of Budget and Management released on December 13, 2022, SARO BMBC 2200120004. Ang detalyado naman ito. For the OVP, amounting to 221,424,000. Ang nakasulat daw dun sa SARO na yon is to cover financial assistance or subsidy and confidential fund per office of the President approval per office of the President approval dated November 28, 2022. Yan. So nung November 28, 2022 ay may inaprubahan daw si Presidente Bongbong Marcos na budget na ibibigay sa Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 221,424,000. At kasama daw po dito ay confidential fund. Okay. Confidential fund daw ang sinabi. Kasi yung 125 million doon na yan ay confidential fund dahil yung 96,424,000 ay para sa medical assistance. Ayan. Nakasulat. Ano yung SARO? Ito yung SARO. Ayan. Statement, a special allotment statement. Special allotment release order. Yun ang SARO. A specific authority issued to identified agencies to incur obligations not exceeding a given amount during a specified period for the purpose indicated. So ito ay a special authority na ibinibigay sa mga ahensya para mabigyan sila ng budget. Ayan. Tapos it shall cover expenditures the release of which is subject to compliance with specific laws or regulations or is subject to separate approval or clearance by a competent authority. In this case, yung opisina ni President Bongbong Marcos. Okay, game. Tuloy natin ngayon to. So, in its statement of appropriations, allotments, obligations, okay, ang haba. Okay.
As of December 31, 2022, the OVP reported that of this amount, as of quarter ending December 31, 2022, it had obligated and disbursed 155 million with 66 million 424,000 remaining as unobligated allotment. Uy, sabi ni Franz Castro, ano daw? As of December 31, 2022, 155 million na raw yung na-disburse. 155 million ang nailalabas na ng DBM at naibigay sa Office of the Vice President. At meron na lang daw natitira na 66,424,000 na hindi pa naibibigay. Okay. Tapos, ngayon daw, as of quarter ending June 30, 2023, it reported this same amount of 66,424,000 under contingent fund. Okay. Financial assistance or subsidy, tapos others. This implied that the whole 125 million in confidential funds was already spent by December 31, along with 30 million of the financial assistance for a total of 155 million, she added. O, yun ang dinagdag ni Franz Castro. Tapos ito yung tanong niya. In short, the OVP spent the whole 125 million confidential fund given to her office in a span of just 19 days. Ay, grabe naman. 125 million inubos sa 19 days talaga. From December 13 to December 31, 2022. This translates to 6,578,947.37 or 7 million per day. Grabe naman talaga yun. Grabe. Tapos ito pang sinabi ni Franz Castro. So, ang pinapalabas niya ngayon, gumastos daw si Office of the Vice President ng 7 million per day. 7 million per day, mga kakotsero, para sa kanyang confidential funds. Sa loob ng 19 days. Tindi. Kasi ito pang sinabi ni Franz Castro, nagtataka kami kung paano mauubos ang ganong kalaking pera para sa ganyang gawain sa napakaikling panahon. Totoo nga naman. Saan ka nga naman gagastos ang napakalaking pera sa napakaikling panahon? Totoo nga naman. Nakakaano nga naman yun, nakakapagtaka. Saan kaya dinadala yung pera? Hindi ba, Franz Castro? O puntahan natin isa-isa yung mga yung mga sinabi, yung mga binanggit ni Franz Castro. O ito yung sinasabi na Saro kanina. Ito yung sinasabi niya na Saro BMB C22001-2004. 221,424,000. O. December 13. Ayan, December 13 binigay. 5:12 p.m. Sa Office of the Vice President. Ayan, OVP. Tapos, ito yung sinasabi niya na to cover financial assistance or subsidy and confidential fund per Office of the President approval dated November 28, 2022. O, yun pala. Totoo nga ang sinasabi ni Franz Castro na nabigyan nga ng 221 million ang opisina ni VP Sara at iyon ay para sa confidential funds. Yan ay ibinigay noong December 13, 2022 ng alas 5:12 ng hapon. Oh, di ba? Galing, naka-record pala no? Okay. Sige. Pag-usapan ngayon natin 'to. Pag-usapan ngayon natin 'to. As mentioned kanina, mga kakotsero, ang SARO or Special Allotment Release Order ay isang specific authority or essentially isang specific na budget na hinihingi na ibinibigay na para sa mga expenditures which are subject to compliance with specific laws or regulations. So medyo special ang dito treatment kumbaga. Dahil merong batas
na nagbabantay dito sa ganitong klaseng mga gastos or allotments, or is subject to separate approval or clearance by competent authority, or kailangan pa ng approval ng iba pang mas mataas na nasa posisyon. In this case, sa kaso nito, ng sinasabi ni Franz Castro na 125 million daw na confidential fund, ang nag-approve ay ang Office of the President. Okay. Mali po ba yun? Mali po ba yun? Okay, sige. Tingnan natin ang sinasabi ulit ng batas ng ating Department of Budget and Management. General provisions, okay, for the use of funds. Okay, ito yun, no? Ito yung link. Ayan, yung link sa taas. Ay, hindi nyo pala kita. Pero this is from the DBM or Department of Budget and Management website. Ano pong sinabi sa realignment of funds? Naipakita ko na po ito before. Uulitin ko lang ulit. Ang sabi, kapag magre-realign ka o ikaw ay magpapaikot ng iyong mga budget sa loob ng iyong departamento, departments, agencies, and offices are authorized to augment. Pwede raw baguhin kahit anong item ng expenditure within personal services and MOOE or operations expense except confidential and intelligence funds. Hindi raw pwede to basta-basta baguhin. Kailangan ng prior approval of the President of the Philippines. Yun ang nakasulat dito. Ano yan? Sino ulit nag-approve nung sinasabi ni Franz Castro na 221 million? Sino ulit nag-approve niyan? Nawala tuloy. Naping ulit. Okay, wait lang. Nawala eh. Ayan. Okay, ito na. Ito. Sino ulit nag-approve nito? 221 million. Nakasama pati yung 125 million intelligence funds. Office of the President. So, aprobado ng Office of the President. Kailan? November 28, 2022. Ay, nakasulat eh. Ayan. November 28, 2022. So, alam ba to ni Presidente o alam niya? Documented ba? Oo, documented. Illegal ba? Not necessarily. Nag-follow sa rules eh. Nag-follow sa rules eh ng realignment of funds. Nag-follow sa rules eh. So, Franz Castro, paano kaya? Paano kaya mailulusot itong sinabi mo? Na ebidensya to ng korupsyon dahil gumastos ng 125 million na galing, na aprobado pala ng Presidente. Sinulat mo rin dito eh. Per Office of the President approval dated November 28, 2022. So, paano naging illegal kung aprobado pala ng Presidente? At documented naka-record mga kakutsero sa records ng ating Department of Budget and Management. Ibig sabihin, kapag may nagtanong, nagbigay ba sa'yo ng 125 million ng confidential funds kasama ng medical assistance budget na 221 million? Madaling sagutin, oo, nagbigay. Ayan, nakasulat. Diba? Yan. So, pasok sa rules. Excuse me. Pasok sa rules ng realignment, diba? Okay. So, pwede. Pwede naman pala. Hindi siya illegal. So, paano mag-i-impeach kung hindi illegal? Tapos ito pa sinabi niya. Ayan. Nagtataka sila kung paano mauubos ang ganong kalaking pera para sa ganyang gawain sa napakaikling panahon. Alam nyo po, mga kotsero, itong statement na to ni Franz Castro, ito po yung statement na nakakabudol. Kasi mga kotsero, ano po ang inilabas ng DBM? Yung pinagbasihan niya. Diba? SARO. Special Allotment Release Order.
Special Allotment Release Order. Special Allotment Release Order. SARO. Ba't ko po inulit-ulit yan, mga kotsero? Tututok tayo dun sa salitang release. Inilabas. Ibinigay. Tutok tayo dun. Ibig sabihin, mga kotsero, hindi sinasabi dito kung kailan ginastos at kung kailan gagastusin at kung kailan uubusin. Sinabi lang dito kung kailan inilabas. So, mga kotsero, si Franz Castro is speculating. Nag-i-speculate lang siya na inubos yung pera hanggang December 31, 2022. Bakit? Kasi mga kotsero, by January, effective na yung bagong budget. Di ba? By January, effective na yung bagong budget. So, ina-assume niya na inubos yung 125 million na yan. Eh, paano pag hindi naubos? Di ba? Paano pag hindi naubos yung 125 million na special allotment ng Office of the President na inapprove pala ng Office of the President sa Office of the Vice President? Kasi mga kotsero, hindi yan hindi yan yung date ng yung date ng release does not necessarily mean that it is also the date of use. Ibig sabihin, pag ni-release ng December 13, hindi ibig sabihin na uubusin na ng December 13. It doesn't also necessarily mean na kailangan mo ubusin yon within 19 days tulad ng sinasabi ni Franz Castro. It doesn't necessarily mean that. Pwede kasi, mga kotsero, na hindi mo magamit yung pondo. Confidential fund yan eh. Paano kung hindi matuloy yung operation mo? O di wala. Di ba? Hindi naman yan i-release ng walang plano. Hindi i-release ng walang operation. Nasa rules yan ng DBM eh. Nasa joint circular yan eh. Na magdi-disburse lang, maglalabas lang ng pondo kapag ready na yung operation. Let's play the devil's advocate. Sabihin natin na nung December 13, inilabas na rin talaga yung budget. Alam nyo kasi mga kotsero, I don't think ilalabas yan ng sabay-sabay eh. Kasi nga po, babalik ko kayo doon sa joint circular. Sa joint circular po, kailangan bago maglabas ng budget, merong plano. Meron nung plano. Alam kung saan gagastusin. At alam kung saan mag-o-audit. Kasi kailangan i-audit eh. So alam kung ano yung paggagamitan, kung sino yung pagbibigyan, ano yung operation, etc. etc. Kailangan alam yung plano. So maybe the plan involves a 125 million in budget. Hindi natin alam. Confidential fund nga eh. But mga kotsero, the fact of the matter is this. Sino ang nakakaalam? Si OP, Office of the President, si OVP, Office of the Vice President, at si DBM. Sino pa? Pati si COA. Si COA din alam niya. Bakit? Sa kanya isasabit yung plano eh. Sa kanya isasabit yung plano. So alam ni COA. Ngayon, puntahan ngayon natin yung resulta ng audit ni COA. Ayan, observations and recommendations. Ano yung mga FINLAG? Unreconciled fund transfer with implementing agency. Iba to. Hindi ito tungkol dyan. 197,000 to. So, iba to. This is not the same amount. Okay. And 1.5 million pala. Yeah, 1.5 million. Anyway. Ay, hindi. OVP books, PSDBM ledger. Ay, hindi. Ito yung kailangan na ibalik. Unreconciled fund transfer. Ayan. O yan. So, hindi yan yung kasama. Hindi yan yung pinag-uusapan.
Okay. Ito yung sunod. Dormant balances and other receivables. Okay, so hindi yan kasi sila tatanggap ng pera eh. OVP tatanggap ng pera. Uncontrolled assets in books. Meralco. Deposits to Meralco. Hindi yan. Hindi kasama yan dyan. Deposit to Meralco yan. Napakalayo niyan. Equipment. Hindi rin yan yun. Unliquidated fund transfer sa CHED nung 10 years ago pa. So, hindi yan yun. Tagal na nun 10 years ago pa. Inadequate or guidelines or process on welfare goods and supplies. So, hindi yan yun. Goods and supplies yan. Okay. Ano pa? Useful life of semi-expendable properties yan. Hindi yan kasama. Procurement. Yung sa satellite offices. Wala yan. Hindi yan yun. Hindi 125 million. Discount senior citizens. Hindi rin kasama yan dyan. Napakalayo. In-kind donations. Hindi yan. Napakalayo sa 125 million yan. GAD. Hindi rin. General Development. No. PWDs and senior citizens. Hindi rin. Tax compliance. So, hindi siya na-flag. Well, hindi siya na-flag ng COA. Wala. Na naman, no. So, let's play the devil's advocate. Hindi naman isusulat yan dyan eh. Kasi nga, confidential funds. Are you sure? Paano kapag meron lang isang parte dyan nakasulat? Use of confidential funds. Ganun lang, para walang detalye. Hindi naman kailangan detalye. Sinusulat nga nila sa mga dokumento nila kung saan inaalat eh. Ayan galing to sa sa what do you call this? Sa COA. Confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Confidential expenses, 125 million. Extraordinary miscellaneous expenses, 483 million. Ayan OVP to. 2022. Ayan Statement of Financial Performance. Confidential expenses, 125 million. Andyan Hindi naman siya tinago eh. So sa palagay nyo, mga kotsero, hindi ito ililista dyan? Hindi ililista dito sa observations kung hindi ito ginamit ng maayos, itong 125 million na yan? Nakasulat eh. Yan Laki pa Yan. Malamang sa malamang, ifa-flag yan. Hindi naman tinatago kung merong confidential fund eh. Hindi itinatago yung fact na merong confidential fund. Ang tinatago lang kung saan ginastos. 'Di ba? So sa report mo, kapag ni-report na ng COA, malamang sa malamang ay susulat lang 'yan. Siguro sabi lang ng COA diyan, improper use of confidential funds. Ganun lang. Hindi naman kailangan detalye ni yan eh. Ni COA yan eh. Importante na o-audit. Di ba? Nakalista naman eh. Hindi naman siya tinatago. Matakot tayo mga kotsero at maniwala tayo kay Franz Castro na merong korupsyong nagaganap dyan kung tinago ng COA at kung tinago rin ng DBM. Kaso hindi. Hindi naman tinago. Andyan lahat eh. Makikita mo eh. Tapos na pa yung sinabi niya. Saan ginastos ng ganong kabilis ang perang ito na kung tutuusin ay hindi confidential fund? At hindi maaaring panatilihing lihim dahil walang autorisasyon para dito ang OVP mula sa Kongreso noong 2022. Yun. So dito naman ang pinapalabas niya yung ang gusto niyang pagtuunan ng pansin dito sa parte na to. Yung GAA or yung General Appropriations Act. Kasi po mga kotsero, wala ho talagang allotment for confidential funds sa 2022 national budget. Nung si Leni Robredo pa ang
Vice Presidente. Yan, ayan oh. Fiscal Year 2022, General Appropriations Act. Ang in-approve ay 702 million. 702 million and 35,000. Yan yung inaprubahan sa Office of the Vice President noon. Okay. Kahit hanapin nyo po yan, kalkalin nyo po yan, wala ho kayong makikitang anything tungkol sa confidential fund. Wala po. Wala ho siyang confidential fund. Si Leni Robredo. Ayan, no? Wala. Wala ho kayong makikita dyan. Ito po yung batas na pinirmahan para maging General Appropriations Act. Pero, wait lang. So, pwede mo nga sabihin na, okay, bakit nag-realign? Hindi naman nag-realign. Gumawa sila ng bagong line item dito sa General Appropriations Act. Really? Gumawa ng bagong line item? Sige nga, Franz Castro. Talaga? Gumawa ng bagong line item? Paano? Paano mga kotsero, pag nakita natin dito na merong line item na related sa military personnel? Paano pag meron? Pag meron ditong line item na related sa uniformed or military personnel. Sabog si Franz Castro dito, mga kotsero. O, papakita ko sa inyo. Okay. Ano yan? Military or uniformed personnel. May allotment siya sa budget na 5,578,000. Or 5,000 ba to? Wait, ano ba to? In thousands ba to? O, in thousands of pesos daw. In thousands of pesos. So, 5,578,000. Yan yung allotment niya. Military or uniform personnel. Para saan yan? Hindi natin alam. Kay Leni to budget to ni Leni Robredo nung 2022, so medyo half ng term niya. Naglagay sila ng budget ng line item for military or uniform personnel. Para saan? Compensation for specific groups at special duty allowance. Hindi kaya sa mga bantay to ni Leni nung Vice Presidente pa siya. Hindi natin alam. We won't know. We won't know. Para saan po ba ang confidential fund? Para sa special projects involving uniformed or military personnel. So, paano walang line item? Malamang sa malamang, dyan lang pinasok yun. Ni-realign dyan. Malamang sa malamang. Wala namang ibang paglalagyan. Ito lang. Diba? Ay, nako. So, walang specific na confidential fund na nakasulat. Yung tipong nakasulat ba dyan, makikita nyo na confidential fund. No. Wala kayong makikitang ganun. Kasi hindi siya nilista noong 2021, kung kailan ginagawa itong budget na to, hindi siya nilista as confidential fund. Nilista siya as under the category of military or uniform personnel, other compensation for specific groups, special duty allowance, 5,578,000. So, malamang sa malamang, diyan lang pinasok yan. Diyan lang pinasok yan. Malamang sa malamang. So, may line item na hindi masyadong lalayo sa gustong mangyari ni VP Sara na surveillance at intelligence. May budget ka for military and uniform personnel eh. Paano na, France? Paano na, France? Mahirapan to. Sana, ito sabi niya,
Sana ay personal na ipaliwanag ito ni VP Sara Duterte sa budget hearing ng OVP sa Miyerkules. Nako, bukas to. Bukas! Good luck. Maghaharap kayong dalawa. Malamang sa malamang, makukuha natin ang tunay na kwento dito. What we're doing now is just analyzing yung dokumento and speculating base doon sa dokumento. But I think, mga kotsero, wala, Franz Castro. Mukhang iiyak ka lang ulit sa hearing nyo. Ngangawa ka lang doon, iiyak ka. Walang mangyayari sa pag-iiyak nyo. Wala. Kaya nga ewan ko, lakas ang loob niyang mag ng impeachment. Saan niyo huhugutin? Dito sa 125 million? Ako nga na layperson hindi ako miyembro ng gobyerno. Layperson lang ako. I'm just trying to make sense of the documents. Nagagawa natin ng, what do you call this? Naiintindihan natin ng bahagya. Mas lalo naman siya. Mas lalo naman sila Franz Castro, di ba? Alam nila yung sistema dyan. Alam nila kung paano umiikot ng pere sa loob ng Kongreso at sa loob ng gobyerno. Pero ito lang mga kotsero, no? I think we are missing one very, very specific question. And we're not asking something that is quite specific. Masyado na lang dinidikdik si VP Sara sa kanyang confidential funds. Ang tanong ko lang, simpleng-simple. Yung budget niyo diyan sa Makabayan Block, saan napupunta? Yung kinukuha nyong membership fee sa ACT Teachers, saan napupunta? Sana may magtanong din, no? Sana may maglabas kung ano nangyayari sa pera na nakukuha ng Makabayan Block at ng ACT Teachers. Para alam talaga natin kung saan napupunta ang budget ng party list representatives na kaalyado ng CPP, NPA, NDF. So ayun mga kotsero. Yan. Hanggang dito na lang po muna tayo ulit mga kotsero. God bless all of you. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking Coach Jarrett YouTube channel at sa ating Facebook page. And I'll see you in our next Coach Jarrett Live. Right? So bye everyone. See you next time. Bye!